Simula kay Amelia Earhart hanggang sa Malaysian Airline Flight 370. Ano nga ba ang sa kanila ay nangyari? Anong huling salita ang narinig bago sila ay nawala? Ito ay ang kwento ng mga nawawala na eroplano. Amelia Earhart, ang pinakasikat na nawawalang piloto sa tala ng kasaysayan ng bansa ng Amerika. Ito ay walang iba kung hindi si Amelia Earhart. Siya ay nagsahimpapawid ng taong 1937. Layunin sana ni Amelia na maging ang kauna-unahang pilotong babae na makakaikot sa mundo gamit ang eroplano. Susundan sana nito ang record na kanyang naitala bilang ang unang babae na nakalipad ng solo paikot sa dagat ng Atlantiko. Kaya naman tumulak ito kasama ang navigator niya o yung tagapagturo kung saan siya dapat ay pupunta. Silang dalawa ay mag-iikot sa buong mundo at tutuparin ang pangarap nito. Nang ito ay pababa na ng lipad sa dagat Pasipiko, nagradyo itong si Amelia at ito ang huling salita niya. Bago siya ay kahit kailan ay hindi na muling natagpuan pa. Hindi ako makakita ng lalandingan. Paubos na rin ang gasolina ng aking eroplano. Pumasok na ang tubig. Malubha ang kalagayan ng aking kasama. Naririnig niyo ba ako? 2018, isang kalansay ang natagpuan ng mag-isa sa napakailang na isla ng Gardner sa gitna ng karagatan ng dagat Pasipiko. Pinaniniwalaan na ang kalansay naman na ito ay ang mismong kalansay ni Amelia. Ngayong 2023, 126 na taong gulang na sana itong si Amelia Earhart. Biktima ng Bermuda. Simula ng ika-1940s hanggang sa kasalukuyan, tinataya na mahigit sa 50 mga sasakyang panghimpapawid ang doon ay naglaho ng parang bula. Hindi pa kasama ang mga barko na doon ay pareho rin na nawala. Isa dito ang kwento ng Flight 19. Taong 1945 na ang 5 eroplanong ito ay nagtitraining sa Navy ng Amerika. Ang doon ay nagpa sa himpapawid. Layunin nila na magsanay sa kung papaanong magbagsak ng torpedo mula sa himpapawid. Ngunit nagulat ang base ng Amerika nang marinig nila ang pinunong piloto ng Flight 19 na nagsabing magkakalapit na ang aming mga eroplano. Kinakailangan naming abandonahin ito maliban na lamang kung kami ay lalanding. Kung ang unang eroplano ay bababa sa 10 galong gasolina, sabay-sabay kami nabababa. Ito na ang huling naging salita ng pinuno ng piloto bago silang 5 ay sabay-sabay na nawala. Agad na pinag-utos ng militar ng Amerika na hanapin sila. Kaya naman nagpadala sila ng isang eroplano pa upang kunin ang mga piloto nila. Ngunit sa pagsapit nito sa lugar ng Bermuda, maging ito ay nawala sa radar nila at nakasama na din na hindi na muling natagpuan pa. Ang Pan Am Flight 7 ng ika-8 ng Nobyembre ng taong 1957 nang ang Pan Am Flight 7 ay nagsahimpapawid mula sa San Francisco papunta sa isla naman ng Hawaii. Nang maparaan ito sa dagat Pasipiko ay bigla na lamang tuluyang nawala ang signal nito ni walang kahit na anong naitala na tawag mula sa piloto o kahit na anong pagbabadya na mayroong problema sa kanilang eroplano. Lumipas ang 1 linggo mula nang mawala ito, nasipat ng mga Navy ng Pilipinas ang palutang-lutang na mga parte ng eroplano. Ganon din ang mga walang buhay na katawan ng mga nawawala na pasahero. Ayon sa autopsiya, lumalabas na kakaibang kaso ito dahil napakataas ng carbon monoxide na naitala sa mga katawan ng mga pasahero. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy kung bakit nga ba nawala ang eroplano o kahit pa nga kung ano ang naging sanhi ng pagbagsak nito. Ang Flying Tiger Line taong 1962 sa pagputok ng sagupaan sa Vietnam ng ika-15 ng Marso ng taong 1962, agad na nagpadala ng sasakyang panghimpapawid ang bansa ng Amerika. 107 ang mga sundalo na sakay nito. Ang matinding sekreto ay ang mga misyon nito. Wala ni isa sa mga kaanak ng sundalong lula nito ang nakaalam kung ano ang dapat nilang gawin o kung saan sila dapat ay hahanapin. Tuluyang nawala ang sasakyang panghimpapawid na Flying Tiger. Walang komento o kuwento na inilabas ang gobyerno ng Estados Unidos. Tila ba kahit sila ay walang maisagot sa mga kaanak na nagtatanong kung saan na napunta ang mahal sa buhay nila.
ang Malaysian Flight 370 ng ika-8 ng Marso ng taong 2014 nang nagsahimpapawid ang Malaysian Airline Flight 370. Lula nito ang 239 na mga pasahero galing sa Kuala Lumpur papunta sa Beijing sa bansa naman ng China. Nang mga araw na iyon, walang naitalang kahit na anong sama ng panahon. Ngunit ang kinakataka ng mga investigador na ang huling signal na ipinadala ng eroplano ay biglang umikot ito palayo sa ruta na dapat nadadaanan at lumiko ito papunta sa Indian Ocean. Ang huling salita ng piloto ay, "Alright, magandang gabi." May mga naglabasang litrato na nasa ilalim daw ng karagatan ang eroplano. Ngunit nang mag-dive doon ang mga profesional na mga diver ng iba't ibang mga bansa, nalaman nila na hindi ito ang eroplano na hinahanap nila. Magpasa hanggang ngayon, mga katinagalog ko, walang nakaalam kung nasaan na nga ba ang Malaysian Airlines Flight 370. Ang AirAsia Flight QZ8501. Ika-28 ng Disyembre ng taong 2014 na ang AirAsia Flight QZ8501 ay mawala ng kontak sa air traffic control tower nito sa Java. Ayon sa investigasyon na dahil sa sama ng panahon, nag-request ang piloto ng eroplano na mag-iiba sila ng ruta. Lula nito ang 162 pasahero sa loob ng eroplano. Ang huling salita ng piloto ay, "God is good" o napakabuti ng Panginoon. Pinaghihinalaan na ang AirAsia Flight QZ8501 ay malamang na nasa ilalim na ng karagatan. Mga katinagalog ko, alin pong nawawalang eroplano ang tumatak sa isip nyo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang pinakamagandang sagot po ay magkakamit pa rin po ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang segment natin sa araw na ito.